Siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mapagpalang umaga po ng araw ng linggo sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng pagkabuhay. At tayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng linggo. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM. At hindi lang po pala napapakinggan, kundi napapanood po tayo sa pamagitan ng cable TV. Mga 4 po yata o 5 bayan po yung nanonood sa atin. Kaya hi po sa mga kababayan natin dyan. At ganoon din po sa radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at sa www.rngonline.org at sa paborito po ng mga kabataan ng bayan sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito pa rin po ang inyong kabsat na makakasama nyo ngayong linggo na ito, ang paring hindi na po mag-iiba, Ilocano na talaga, si Father Romano po. Nandito po si Maris, isang simpleng kabataan. At nagbabalik po si Raniel, ang seminaristang Kapampangan. At muli po nagbabalik ang isang simpleng sakristan po mula sa Muñoz. Ako po si Joji Bernardo. Yeah, so nakakuan tayo ngayon, naka-cable TV, kaya dapat smiling palagi at saka nakatingin doon. So maraming salamat po at sama-sama na naman po tayo ngayong linggo na ito. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Brother Reniel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama, Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng pagmamahal at pag-ibig dito sa mundo. Binuo mo ang mundo dahil sa iyong pag-ibig sa tao. Naway lagi naming isabuhay ang pagmamahal at pag-ibig na iniwan ng iyong anak na si Jesus. Naway matularan namin ang kanyang halimbawa sa pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kanyang mga naging kaibigan at naging alagad dito sa mundo. Tawagin mo kami, Ama, upang kami rin ay matawag na kaibigan ni Jesus, hindi lamang mga disipulo. Nawa ang pagmamahal ay laging mamutawi dito sa mundo at hindi lamang sa mga labi. Naway maisabuhay namin ang pag-ibig na iyong iniwan at laging ibinibigay sa amin. Patnubayan mo po kami ngayong linggong ito at sa mga darating pang mga araw. Naway mabuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban, naaayon sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Lahat po ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Maris. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos.
Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Brother Raniel, sa pangunguna sa panalangin. At ganoon din, maraming salamat sa iyo, Sister Maris, sa pagbasa sa Ebanghelyo. Alam niyo, very obvious, sabi nga nila, yung lantad na lantad kung ano yung tema ng Ebanghelyo. Sa palagay niyo, ano yung lantad na tema ng Ebanghelyo? Brother Raniel at Joji at Maris, ano yung lantad? Ito ba? Walang ibang, Father, kundi pag-ibig. Ayun, pag-ibig. Kung paano inibig ako ng Ama, hindi naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad din yung aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Puro pag-ibig, ano? Opo. Ang Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Tapos, ito aking mga utos, mag-ibigan kayo. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito pa, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tapos sa bandang huli, sabi pa rin ni Lord, mag-ibigan kayo. At ito nga po yung pangarap ng mundo, pangarap ng bawat pamilya, pangarap ng bawat grupo, pangarap ng bawat sityo, ng bawat barangay, ng bawat bansa. Yung lahat po sana ay maidala sa totoong ugnayan. At ano yung totoong ugnayan na yan? Kapag yung ugnayan na yon ay talagang nangingibabaw na yung tinatawag na pagmamahal. Kaya ito yung tatalakayin natin mamaya. I-evaluate natin kung paano itong pag-ibig na ito ay umiiral at hindi umiiral. Dahil ito pala yung buod actually ito yung buod lahat ng batas ng Panginoon, no? Opo. Naalala ko yung isang sabi niya gano'n, binibigyan ko kayo ng bagong utos, mag-ibigan kayo. Kaya ito po yung pag-uusapan natin at huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang Manalig ka! Ang sinumang sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inamo sa dilim at kabalaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niya.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po ang inyong kabsat, paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Si Mariz po, isang simpleng kabataan. At si Raniel po ang seminaristang Kapampangan. At si Juji po, isang simpleng sakristan po. So, ito po ngayon, sana samahin nga po ninyo kami dahil napaganda po yung topic namin. Ito po ay tungkol sa pag-ibig. Alam niyo, naalala ko, yun daw utos ng ating Panginoon, di ba, yung 10 utos. Pinamemorize sa amin nun yun, yung 10 utos. Ikaw, Brother Reniel, memorize mo na ba yan? Opo. Ikaw, Brother Joji, ikaw, Kabisado Maris. po. Hindi pa po. Di ba? Magtetest sana tayo ng ikapitong utos, mga ganon. So, ano yung ikapitong utos, Brother Ikapito na Joji? lang po natatandaan ko eh. Ano yung ikapat na utos? Igalang mo ang iyong ama't ina. Ba, mahalin mo ang iyong ama't ina. So sabi po ng professor po namin noon na seminaryo kami, pag nakalimutan mo daw yung 10 utos, huwag mong kakalimutan na ang una hanggang pangatlong utos ay yung pagmamahal sa Diyos. At yun namang ikaapat hanggang 10 ay yung relasyon mo na magandang ugnayan at mahalin mo ang iyong kapwa-tao. So yun, sabi niya. Tapos, pag nakalimutan mo pa rin daw yung dalawa na yon, huwag mong kakalimutan basta yung utos ng Diyos ay love, love, love. So, to love, gano'n. Ito po yung napakaganda. At ngayon po ay, sabi ko nga kanina, ay mag-i-evaluate tayo sa pamilya natin. Paano ba itong kautusan ng ating Panginoon ay nasusundan at hindi nasusundan? Ano yung mga nakikita ninyo sa bawat pamilya? Kasi ako bilang pare, marami na siguro akong napakarami ko nang ikinasal kasi 26 years na ako na nagkakasal. Ay, 1,000 na rin siguro. Still counting. Ikinasal ko, no? 26 years. Kaya lang yung tanong ko, ilan na kaya yung ikinasal ko na naghiwalay, mga ganyan? Ilan kaya yung naging faithful sa kanilang pagmamahalan, yung gano'n? May mga pamilya ba na nakikita natin na hindi nangingibabaw yung pagmamahalan? At ano yung mga pamilya din na nakikita natin, mga model family na talaga na pinapakita yung pagmamahalan. So, ito siguro yung unang pagbabahagi natin dahil sabi nga nila, yung mundo daw ay nagkukulang na ng pagmamahal. Nagkukulang ng pagmamahalan. Kaya siguro titignan natin yung pamilya natin, ano yung maobserbahan natin na kung paano ba isinasabuhay ito. So yun yung pagbabagi na natin. Baka maganda si Brother Reniel, unahin natin about love. Opo, maganda pong karanasan namin, Father, doon po. Nasa baryo kami kahapon sa may Villa Isla. Mm-hmm. May nagkukwentuhan po itong pamunuan ng barangay. Tapos nabanggit po nila dito sa isang kasamahan nila, sabi, humanap ka na kasi ng kapalit at nang may sumusundo sa iyo pagkatapos ng misa. At yun nga po, nakwento niya, Father, na mahal naman daw po yung asawa niya for 26 years. Nagsasama po sila, biglang sumakabilang bahay po yung kanyang asawa. After 26 years. Opo, Yes, after 26 26 years. Ang medyo nakakalungkot po, Father, ito pong lalaki, inuwi niya pa po yung babae at doon po sila magkapit bahay. So literal pong nagsumakabilang bahay po yung lalaki. At parang lungkot na lungkot po yung sabi po nung babae sa amin na parang hindi niya po matanggap na after 26 years ng kanyang pagbubuhos ng pagmamahal doon sa kanyang asawa, ginawa niya ang lahat. Pagkatapos pagpapalit pa siya. Alam, meron akong naalala na kwento, yung meron daw isang lolo, napaka-sweet niya doon sa asawa niya. Ang tawag niya palagi ay darling, ganyan. Darling, ganyan. Talagang mahal na mahal. Naku, sabi daw nung isang apo, Lolo, alam mo, mahigit 70 years old ka na, pero palagi kong naririnig na darling yung tawag mo kay Lola. Talagang hindi po naninibago yung love mo, ano? Sabi daw na gano'n ng lolo,
Huwag mo ako mong isusumbong, apo ha. Bakit po, lolo? Kaya darling ang tawag ko sa kanya kasi nakalimutan ko na yung pangalan ng lola mo. Uliano na pala. Kaya yung pong mga asawa nyo, kapag tinatawag kayo ng darling, sitahin nyo, tanongin nyo, kakilala mo pa ba ako? Baka iba na yung kakilala, yung mga ganon. At ito nga po, kapag hindi nagiging faithful yung mag-asawa, yung naapektuhan talaga yung pamilya, no? Opo. Yung mga anak. Yes. So, napakakawawa. At ito nga rin kung minsan, bakit kaya yung pagmamahalan ay ano kayang nangyayari sa nagmamahalan? Bakit parang ang nangyayari ay naglalaho? Paunti-unti ay naglalaho yung pagmamahal na yan. So kayo na galing sa pamilya, ano yung tayo wala na galing sa pamilya? Ano yung nakikita ninyo paano ma-maintain talaga yung magandang ugnayan, yung pagmamahalan sa pamilya? Ayun. Oo. Sa akin po, kasi sinabi nga po na hindi lahat ng yung mahahalaga, yung mga may value pagdating sa pera ay yung talagang pinakamahalaga sa buhay. Kasi ang pinakamahalaga daw yung mga bagay na hindi kayang bilhin. So, Ba? unang-una sa lahat po doon, time, attention, care. Kasi yun yung parang pinaka-elements ng love. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na mahal kita sa mag-asawa, mahal kita, puro mahal kita lang, pero hindi mo naman siya masamahan, hindi mo siya nakikita araw-araw na, hindi mo po yung literal na hindi nakikita araw-araw, but you cannot give time for her or for him. You cannot say talaga na you love him. Kasi if you really love a person, you will always make a way to give him or her time. And then next po is attention. Yun nga po. Kasama ng time yun, yung attention. Kasi meron po sa pagkainan. Yan din po, experience ko yun sa bahay. Kasi nito lang nakakaraan, sobrang busy po sa commission. Narinig ko na din sa kapatid ko, sinasabi niya sa akin, ikaw naman kasama ka namin dito sa bahay. Pero yung isip mo naman nasa labas. So, kasi kahit nasa bahay po ako noon, tawag ako ng tawag dun sa mga taong kailangan kong kontakin. And then, nung sinabi niya yun, it struck me. And then, ang ginawa ko po noon sumunod na mga araw, aalis ako noon, half day na lang. I spend the half day at home. Hindi ko na nilalagi talaga lahat na gumagawa. Kasi, oo, importante po yung ginagawa ko dito. Pero, kailangan din nila ako sa bahay. Kailangan din nila ako makasama sa bahay. And that's one way para mapakita ko sa kanila na mahal ko sila kasi baka nagda-doubt na sila sa pagmamahal ko, di ba? Ay, ayun po. And the other po is care. Yun. Yeah. So, alam niyo, yung nabanggit mo kanina, yung limbawa material na bagay na yung umiral, yung pera na yung umiral, yung mga ibabaw sa pamilya, siguro doon ko minsan nagsisimulanan ako yung parang yung pagmamahal. Kasi minsan may mga parents na gano'n, di ba? Yung care ay parang ang pamalit ay material na bagay. Materialistic na So Opo. yung gano'n, no? Kaya ito rin yung kung minsan nakaka-confuse na rin yung mundo dahil kung minsan pa lang yung nagliligawan, ginigage mo na yung girlfriend mo, yung boyfriend mo na sa usaping pera. Kung minsan tatanungin, di ba? Huy, yung bang lumiligaw sa'yo, kan ba yan? May kaya ba yan? Di ba? May kon ba yan? Mayroon bang 4 wheels yan? Ano yan, no? Di ko minsan mga ganon. Kung may pera ba yan? So minsan yung nakakalungkot, ganun yung nangyayari sa mundo. Kaya kung minsan naidadala din natin yung ganon na pagtingin na kahit sa loob ng bahay talaga. So baka may gustong sabihin si Joji na Sa akin naman po siguro ang kulang sa namin is bonding kasi po everyday po parang napapansin nila na lagi din akong wala. Yun ang sinasabi nila sa akin. Kaya nung minsan na may pinuntahan sila, sabi ko, ba't hindi naman kayo nag-aaya? Sabi ko na ganyan. Tapos ang sabi nila sa akin lagi ka namang wala Ganyan sa akin na ganun. So parang din, na hindi ko nabibigyan ng atensyon yung pamilya ko. Pero sa tingin ko mas pinahalagahan ko yung ibang bagay na merong halaga. Kasi kahit na nakikita mo lang sila gabi, at least nakakasama mo sila. Pero yung pagmamahal mo doon sa ginagawa mo, mas importante yung
nabibigyang kasiyahan ka dun sa ginagawa mo kasi kahit na nasa bahay ka, pero na bibigyan mo pa rin ng importansya yung pamilya mo. Pero parang sa tingin ko hindi hadlang yung oras o yung atensyon para sa akin. Ang mahalaga is yung kung paano kayo magsama sa loob ng bahay na hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At least nararamdaman pa rin ng bawat isa yung pagmamahal. Alam mo yung mga ibang pamilya nakikita ko, yung para ma-maintain nila yung ugnayan na merong pagmamahal, talagang binibigyan ng importansya yung presensya ng bawat isa. Halimbawa, merong may birthday, talagang isa-celebrate nila, o kaya kahit malayo na yung isang kapatid, mag-invite, mga ganoon. So, ako napakahalaga yun. Kaya ako din kung minsan umuwi sa amin, makikipagkwentuhan lang sa mga kapatid ko. Kaya pupuntahan ko yung isang kapatid namin na nasa bayan, yung makikipagkwentuhan lang sa kanya. O kaya yung mga pamangking ko, yung mga apo, kung minsan pupuntahan mo sila, makikipaglaro ka lang. Paglaro ka, lalo na nung I spent my vacation with them, yung 15 days, nakikipaglaro lang ako yung sa mga apo, ganyan. Tapos sumasama ako na naliligo doon sa irigasyon, yung patubig. Ang tawag namin swimming pool. So swimming pool, pag pinaandar na yung bomba, tatawagin na nila ako, maligo na tayo. So para sa akin, napakahalaga yon. So Brother Ringel, ano pa yung mga nakikita mong napakahalaga to maintain yung pagmamahalan ugnayan sa pamilya? Opo, ako po, Father, kasi parang isa po ako sa mga galing po ako sa isang typical na pamilya ngayon na yung tatay ko po ay OFW. So, kumbaga dun po sa mga nabanggit na una, presence, mahirap po kasi wala po siya dito. Pero, ang napaka-importante po, Father, yung communication po talaga. Oo. Lalo na po ngayon, yung technology natin, Madali. madali na po. Merong mga sa Facebook, matatawagan mo, may Skype. Yun po lagi yung ginagawa namin sa tatay ko. Kaya parang hindi na namin, pero iba pa rin po yung real presence nga na nandyan. Pero at least para pong nabibridge yung gap nyo na hindi kayo magka-physical na magkasama. Naalala ko po tuloy yung nung isang homily ng pare pag nagkakasal po siya. Lagi po yun yung homily niya sa amin sa Pampanga, sabi niya. Merong wedding ring, sabi niya. But what is important, meron ding K-ring and sharing. Sabi niya po. So, maliban sa love, napaka-importante sa pagbubuo ng pamilya yung sharing. Yun nga po, time, yung pagkukwentuhan, sharing of your stories, at saka po yung concrete actions of caring po na makikita nila na talaga pagmamahal lang, hindi lang sinasabi na I love you. Yung talagang pong sa bahay lang, paano mo may papakita yung pagmamahal mo dun sa mga taong kasama mo. Yeah, alam mo, brother, may kadugtog yan. Di lang sharing, di lang caring. Pag nawala yon yung sharing, caring, nagiging kiriring. Akala ko po suffering. At saka suffering. Suffering. Yung suffering, saka kiriring, ano. So, alam mo, ako yung hinahanap ko siguro, kasi pag pinag-uusapan mo yung usaping love, parang, minsan parang napakataas na ideal, di ba? Kagaya one time nung nag-homily ako sa isang barangay, sabi ko, halimbawa sa pamilya na lang, pag nagbibigay kayo ng time sa family nyo na kayong nagluluto, nakangiti ba kayo, nakasimangot? Halimbawa sa pamilya, naglilingkod ka, nagwawalis, baka dumadabog ka naman, di ba? Yung walang love. Halimbawa, kaya nyo pa ba, sabi ko na, halimbawa, sabay-sabay kayong kumain, kaya mo pa ba na tatayo ka na pagsisilbihan mo sila na bibigyan ng tubig? Kasi yung mga ganon. Halimbawa, nakita mo, sabi ko na nakakalat yung walis sa pamilya ninyo. Meron ka bang malasakit, yung pagmamahal na itatabi mo yung walis? Yung basahan, nakita mo nakakalat, yung doormat, mga ganon. So, nagagawa pa rin ba natin yun? Halimbawa, yung kahit lalaki ka, kasi minsan sa pamilya, no, parang yung pwede lang maghugas ng pinggan yung babae. Tumutulong ka ba kahit maglinis lang talaga yung mga ganoon. So kasi pwede mong lahat yun gawin na maging venue ng konkretong pagmamahal talaga.
siguro kung yung lalaki, no, makita mo na tumutulong na naglalaba dahil ginagawa ko ito, darling, dahil nakalimutan ko ng pangalan mo. Ay, hindi. Ginagawa ko ito, darling, kasi ayaw ko na napapagod ka, di ba? Ang ganda siguro pag gano'n na. Ako nga po, relate po ako dyan sobra. Kasi po sa bahay, walang gender ang gawain. Ako pa lang po eh. Kasi Ayun. sa akin po nakatoka ang orongin, ang paglilinis Oo. ng pinggan. Eh, ako po yung tipo na, lalo na po nung nandun pa yung kapatid kong lalaki. Si kuya ko po, pinaka guardian angel ko na po yun. Lahat ng gagawin ko, siya ang mag-aayos lahat. Lilinisin niya na yung lamesa, Oh, ilalad yun. na sa labas, bobombahan ako, lilinisin yung mga plato. Ang gagawin ko na nga po magsasabon. So yun po, kumbaga yung sharing ng gawain po, ganun, sa bahay. And then tatay ko rin po, tumutulong sa amin maglabayan. Lalo na pag nakikita niya ako lang naglalaba mag-isa, o yung kapatid ko, ganun po. And then one time po, narinig ko yung pinsan ko. Kasama namin siya sa bahay. Doon yata siya natulog. Tapos naguhugas akong pinggan. Sabi niyang ganun bigla. Ako, ginagawa ko to kasi mahal ko yung pamilya ko. Nagulat po ako dun sa sinabi niya. Sabi ko, wow, lalim. Sabi ko, ang deep. Sabi ko, napaka-deep nung naging usapan namin habang naguhugas ng pinggan. Pero totoo po, na para siyang si Saint Teresa po na, nung Yun, sinabi niya na, when you do everything with love, Yeah, love. diba po? No, small things, small Small little things. things na kung ano. Opo. So yun, napaganda nga po. At dito po tayo hinahamon para maging totoong konkreto na makabuluhan itong love na ito. So kaya siguro po, sinisinyasan nga po na tayo, magbe-break muna. Pero napagandang tanong siguro, Tatang, mahal mo pa ba si Inang? Inang, mahal mo pa ba talaga si Tatang? Paano mo pinapakita ito? Hindi ba nung nagliligawan kayo o nung nag-honeymoon? Siguro, loves na loves, ano? Sinasabihan mo ba siya ngayon ng mwa-mwa, chup-chup? Siguro ganun din, mga magulang, mahal nyo ba yung mga anak? At yung mga anak, paano nyo pinapakita yung konkretong pagmamahal sa inyong mga magulang sa loob ng inyong tahanan. So ito po yung mga hamon sa atin at kapag ginagawa po natin ito, expression of love ay nagiging instrumento tayo ng ating Panginoon sa pagmamahalan. At yung matrimonyo ng kasal na tinatawag na pagmamahal ay talagang naisa sa buhay po natin. So babalik po kami, wag muna po kayong alis. Babalik po ang programang Manalig ka! Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikala sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo.
Diyos ay pag-ibig. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka, ang inyo pong kabsat sa pananampalataya. Si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Si Mariz po, isang simpleng kabataan. At si Raniel po, ang seminaristang Kapampangan. Si Joji po ay isang simpleng sakristan. So yun po, siguro yung pangarap natin, yung sa gospel reading na ito, ngayong linggo na ito, paano talaga mangibabaw yung usaping pananampalataya sa lahat ng ugnayan. Kasi kapag hindi yun ang kung may vested interest, napakahirap yung mga ganon-ganon. Kaya siguro nga po, isa ring paalala, yung halimbawa sa usapin ng paglilingkod sa bayan, sa paglilingkod sa simbahan, paano nang manaig talaga yung tinatawag na pagmamahal. Kasi lalo na nga po ngayon, yung problema po natin sa bansang Pilipinas, yung sa politics natin. Kaya nga yung kuminsan, yung nakakalungkot, yung iba naglilingkod dahil kapartido nila, yung gano'n. Yung paglilingkuran mo lang kasi kapartido mo. O kaya yun yung bumoto sa'yo. Kaya ngayon yung nakakalungkot sa sistema natin ng politics, wag naman po kayong masasaktan kasi totoo naman. Yung politics ngayon ay isang business, Kasi yung politics po ay ginawa ng Diyos. Yung umiral, di ba? Yung ganyan. Noon dati kasi, ang tawag ay yung paglilingkod ng hari ay theocracy. May mga ganun nun, Ang ibig sabihin ng Theo ay Diyos, yung form na pamamaraan ng paglilingkod. Sa ating ngayon ay democracy ba yung yung may mga ganon, Iba-iba, di ba? Mga democracy, mga ganyan-ganyan. May mga diktador na pamamaraan, mga ganon. Pero ito ay nabuo at niregalo ng Diyos sa atin sa mahabang panahon nga ng history ng mundo na mayroong talagang institution na paglilingkod. At ito nga yung sa politics na tinitignan natin. Kaya lang yung nga po yung nakakalungkot. At isang motivation pa rin sa mga namumuno po sa atin, paano talaga na maglilingkod ka ng pinanggagalingan ng paglilingkod mo ay yung pagmamahal sa iyong pinaglilingkuran. Kasi tignan po ninyo, yung abutin sana ng paglilingkod natin, lalo na sa mamamayan, ay yung kinakanta natin, di ba, yung lupang hinirang, yung yung sa dulo, yung ang mamatay ng dahil sa iyo. So siguro magkuhan kayo yung manawagan sa mga namumuno sa atin. Ano yung kuhan po ninyo kasi mag-election na naman next year. Marami na namang nagkukunwari, marami na namang pumoporma, marami na namang pumoposisyon, marami na naman talaga na pumapapel, marami na naman na umi-epal ba yung tawag. Sana gawin po ninyo ito na mayroong pagmamahal. At yung nga po, yung ganon. At sana yung manaig. Kasi sa totoo lang naman po, yung mga hindi totoo, ay bistado na tayo ng mamamayan. Hindi ba? Mga nasa-sense na nila. So, ano yung mga observation ninyo dito? Brother? Totoo po yun, Father. Tsaka yung pong mga politiko, parang mga artista na rin po ngayon. Naririnig ko po pag may mga speeches sila, lagi nilang sasabihin, mahal na mahal ko kayo. Ayun, sana totoo, Wow. Sarap pakinggan. Ang galing po nila minsan umarte na talagang mahal na mahal ko kayo. Tapos po yung mga minsan, mga poster nila, yung may mga my heart, ganyan, I love you, punong-puno po sila ng mga heart, mga pagmamahal. Totoo, nakikita nyo yan. May drawing pa nga di ba? Opo. Yes. I love, may pula, mga ganon. So, sana maging totoo. Sana po, totoo. Ikaw, Binibining Maris. Sa akin naman po yung Naging membro ka ba ng Kabataang Barangay Hindi during your po. time? Anong nakikita mo? ang dami. SK, di ba? Hindi, ang dami pong nagpupunta sa bahay dati nung sa panahon ng botohan ganyan. Oo. ganyan.
ayaw po namin. Ayaw namin ng mga ganyan. Kasi alam naman na po natin ang buhay politika talaga. Pero meron po akong story na narinig about SK po. Bosconian po siya. Ayan. Kung nakikinig ka man, i-share ko yung story mo. Hindi, Bosconian po siya. And then, tinanong, story po galing kay Father Ronnie po yata yun. Tapos sinabi daw po, yung Bosconian na yun, binoto siyang SK chairman sa barangay nila. And then, siya rin ang chairman ng lahat ng SK ng buong Nueva Ecija. So, may position siya dun sa, sa Capitol. And then, may, may incident daw po na may lumapit sa kanya, medyo hindi daw maganda yung gagawin. Ang ginawa niya po, kaysa ituloy niya yung trabaho niya, nag-resign po siya. Ngayon, sinabi niya dun kay Father na, ba't di mo tinuloy? Ba't nag-resign ka? Ang laki-laki na ng position mo dun. Kasi po, labag naman sa akin yung gagawin ko eh. So, kung ganun lang po talaga yung pananaw ng bawat politiko, it's a wonderful world. Oo. So yun, yung napaganda. Baka may sabing ka rin, Brother Joji? Sa akin naman po, siguro yung plataforma nila, sana gawin na nilang totoo. Kasi di ba, di ba po yung, halimbawa na lang, puro sa, yung tungkol sa mga mahihirap, lalo na, parang ginagawa lang nilang plataforma, tapos in the end, walang mangyayari. Parang parang pakitang tao lang, na gano'n lang parang pag nakaupo na sila doon, nakaupo lang. Steady na gano'n. Hindi natitignan yung kalagayan talaga ng tao. We need true love sa arena ng politika. Sana totoong mangibabaw yung pagmamahal, Opo. At ito nga, yung ang hinahanap din natin ngayon yung mga bayani talaga kasi alam mo sa ating ebanghelyo, talagang yung hamon talaga dito, yung sabi dito, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, biro mo, yung naghahanap tayo ngayon ng mga bayani talaga na nagmamahal sa bayan. At ito nga, yung kapag nagawa mo kasi yon, pag kaya mong gawin yon, kasi ako naniniwala, yung mga kayang mag-alay ng sarili, yung magmahal ng lubusan sa bayan, ang pinanggagalingan nun ay dahil mahal nila ang Diyos. Yun yung nag-uudyok sa kanila na gano'n. At ito po yung mga hamon sa atin ngayon. Sa bayan natin, kasi tignan po ninyo kahit tayo ay binabansagan na natatanging Kristiyanong bansa sa ating kapuluan sa Asia. Pero tignan nyo, kulang makikita mo, natatakot ka kapag sumasakay sa madilim. Kung lahat alam mo, namamahaling ka. Ang iniisip mo, baka pagsamantalahan, kidnapin, mga ganun, hindi talaga yung nangingibabaw ay pagmamahal. One time nga merong kapulungan ng mga pari, yung mga pari at mga obispo. Nag-announce yung isang pare, sabi niya, so ingatan po ninyo yung mga gamit ninyo, lahat mga pare, ingatan po ninyo yung yung mga gamit ninyo, yung mga camera ninyo, wag ninyong iwan sa upuan, kasi mga katabi nyo ay mga pare at mga obispo. So nagbiro. Pero makita mo, napakaganda kapag ganun nakapulungan ng mga pare, mga obispo. Libre ka kahit anong iwanan mo doon, babalikan mo. So, nandun pa rin. Kasi nga, kayo-kayo lang. Puro lahat ay pare, puro lahat ay mga obispo, mga ganon. Sana magganon din kapag mayroong mga gathering ng mga Catholic youth, di ba? Makita mo, mayroong 1,000 youth, pero hindi ka nangangamba. Kasi itong mga ito ay nandun lang para magmahal. So, yun yung napakaganda na mga hamon po sa atin. And of course, yung motivation talaga yan ay iugat natin yung tinatawag na pagmamahal natin sa Diyos. Para alam nyo, para magawa lahat ito. Lahat naman ng pinag-uugutan na yan ay dapat mahal mo muna yung Diyos. Pag hindi mo nagawa yon, ay hindi ka totoo na pwedeng magmahal. Kasi you cannot give what you do not have. You do not have. Na sa kanya? Pero sa Latin nun yun, di ba?
Yung mga palagi nilang sinasabi. Opo. So you cannot give what you do not have. Kaya yung nga, kung wala kang pagmamahal, ay talagang hindi ka makakapagbigay ng tinatawag na pagmamahal. And of course, siguro po itong last part na ito na ginagawa natin ngayon ay Year of the Poor. Yes. And of course, isa po sa pinakamahirap na mahalin ay yung mga mahihirap. Pero may mga modelo tayo, di ba? Si Mother Teresa. Yung talaga paano nagmahal sa mga duka at maraming mga santo. Itong mga santo na ito na tinatagurian nga natin na labis-labis na nagmahal sa Diyos. So, yun yung pangarap natin. So, magbahaginan nga tayo. Sa parokya ba natin, Joji, ano yung mga ginagawang pagkalinga ngayon sa mga mahirap bilang pagpapakita ng konkretong pagmamahal? Siguro po yung yung pinaka-konkreto na makikita natin sa parokya natin sa Muñoz Father is yung handog mo pagkain ko para sa mga bata. Kasi hindi lang basta binibigyan ng pagkain yung mga bata tuwing linggo, kundi parang binibigyan din ng kalinga yung kanilang espiritual na pamumuhay. Hindi pinahahalagahan yung pagkain, bagkus ang pinahalagahan ng mismo natin doon sa parokya ay yung espiritual na pangangailangan ng mga bata. At siguro isa doon sa isa sa pinakamalaking apostolate natin, yun yung ating pinapakitang pagmamahal sa mga mahihirap. Na kahit makukulit yung mga bata, hindi tayo nawawalan ng pagmamahal sa kanila kasi nakikita natin mismo si Jesus sa kanila. Yun naman po yung na makita natin si Jesus sa kanila. Alam mo, gusto ko lang i-share, ewan ko na i-share ko na dito. Nung last Christmas, ay binigyan ako ng love letters nitong mga bata na ito. Ang dami. Nagbigay, tapos makikita mo talaga, Father Bong, we love you, mga ganon. Yes. Maraming salamat po, pinapakain niyo po kami dito sa simbahan. Maraming salamat po, tinuturoan po kami ng action song ng mga kabataan. Maraming salamat po, tinuturoan po kami ng tungkol sa Diyos ng mga katikista. Kaya lang po, meron pong iba dyan na mga matatanda na sinusungitan pa rin po kami. Lagot. Kaya ingat kayo Joji, yung mga kabataan natin dyan, baka nga kung minsan hindi nyo totoo na minamahal yung mga... Ako rin talaga kung minsan yung pagod na pagod ako, tapos biglang-bigla sasalubungin ako yung mga bata, yung biglang-bigla bibitin sa'yo, yung ganon. Hindi ba may tendency ka kung minsan na lumayo, magalit, okay, kasi pagod na pagod ka, no? Opo. Pero yung mga moment na yun, i-challenge mo yung sarili mo eh. And of course, yung iba doon, di naman gaanong naliligo. Kung minsan, babawalan sila ng, oy, wag kayong lalapit kay Father kasi marurumihan. Diba? Mga ganon, di ba? Oo, mga katikis. Nabulgar. Oo. Saan babawalin nila na mga ganon. So, brother, ngayong Year of the Poor, ano yung pwede natin gawin para to show our love and concern, lalo na nga po sa mga mahirap? Naalala ko lang po, Father, sa diocese namin, meron din po kaming yung, parang yung katumbas po ng TDK dito, yung tahanan ng Damay Kristiyano. Tama. Ang pangalan naman po sa amin ay May Bahay Pag-ibig. Wow. Yeah. Tignan mo Ganda. Galing. Opo. Tayo, damayan. Opo. Pag-ibig. 1 year po ako na-assign doon every weekend. So, Saturday, 1 year. Sunday, nandun po kami sa mga matatanda Mm. na mahirap po talagang mahalin, lalo na kung wala kang benefits na makukuha doon. Mm. Yung pong kumbagang wala kang material na bagay na makukuha. Mahirap pong, kahit nga po minsan, Father, halimbawa, pag yung lola mo ay nagdumi, kamag-anak mo na, mahirap para sa iyo. Ayan, totoo yan, brother. Opo. Paano pa kaya kung hindi mo kaano-ano? Yung lilinisan mo, papaliguan mo, at siyempre po, dapat mahalin mo rin. Parang mahirap din pong ginawa sa amin. Yung pong natutuwa po ako doon sa isa naming kasamahan, bagong pasok po siya sa seminaryo. Medyo galing po siya sa may kayang pamilya. Matatanda po namin doon, nasa 65. So doon po sa dorm 2, lahat doon bedridden. So pag po nagdumi sila, ikaw ang magpapalit. Yeah, lahat. So tuwang-tuwa ako sa kanya habang naglilinis siya. Nakatingin siya sa taas. Sabi ko po, ano ba ang iniisip mo, ba't nakatingin ka sa taas?
ang iniisip ko na lang itong lilinisan ko ay sabi niya unang-una ay kinakausap ko yung Diyos. Habang ito po pala pa ang tinatawag niyong pagmamahal. Napakahirap naman, sabi po. Pero unti-unti, siguro po doon sa integration namin sa loob ng isang taon na masasanay ka na. Pag natapos na, parang mamimiss mo rin po yung mga matatanda, yung mga doon. Tapos naranasan din po namin yung mamatayan ng matanda doon na kahit hindi mo pala kaano-ano, pag nakasama mo na ng kahit ilang buwan lang, pag namatay masakit din para sa iyo. Hindi mo na makikita. Siguro po yun yung talaga yung sinasabi sa atin na habag at malasakit. Na may pagmamahal na po. Alam brother, naalala ko yung Pampanga. Nung seminaryan kami, apostolate namin doon sa Lingad Hospital. Okay. Noon hindi ganun kaganda noon. Yung lumang building na bulok na hindi masyadong na-maintain. Nung time namin, biro mo, 81, 82, 84, 85, 86. Tapos one time nag-volunteer nga kami nung isang seminaryan. Christmas hindi kami umuwi. Tapos yung pinuntan namin walang bantay. Yung may dumi siya, lalaki. Daming dumi talaga. Tapos sabi namin linisan natin. Tapos yung gano'n, yung tinatawanan kami ng iba dahil tuwang-tuwa din sila, kaya pinapalakpakan kami na nakakapaglinis ng gano'n. Nakita yung isang kasama ko merong dumi. Talagang dumi. Yung dumi na tumilansik. Makitang ganyan. Kaya nangangamoy nung pumasok kami doon sa chaplain's office. Huy, ano yan? Ay, sabi niya, dumi ito. Ay, tanggalin mo na yan. Dumi pala yan. Sabi nga, ay, ito ganon. Okay lang ito. Sabi niya, tilamsik ng pag-ibig. Galing Natilamsikan siya. Kaya po, nagpapasalamat kami sa mga volunteers dyan sa tahanan ng Damayang Kristiyano at bayani sila, no? Talagang napakahirap yung mga dumadami na, may 15 na yata saka mga batang makukulit na 7. Yung isang kababayan namin, si Gemma, so yung kabataan yun, andun siya, no? Simpleng nag-apostolate doon, pabalik-balik, hindi niya maiwanan. And of course, sila Sister Dory, at yung mga seminarista, brother. Doon sila nakatira. Si Brother Ian, si Eric. Sino pa ba yung mga seminarian na naka-assign doon ngayon? Tsaka yung mga ibang volunteers ng Damayang Kristiyano Communities. So maraming salamat po sa pag-ibig na pinagkakaloob nyo dyan sa tahanan ng Damayang Kristiyano. So, wag muna po kayong alis at magbabalik ang programang Manalig Ka. Ibibigay
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ang kabsat po ninyo, paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Isang simpleng kabataan, si Maris po. At si Raniel po ang seminaristang Kapampangan. Si Juji Bernardo po ang simpleng sakristan. So, sapay kumapo, nga namigat kayon, kahit nagsimba kayo. Sabi nung kasi nung isa, brother, nagpapakilala si Father, paring Ilocano, hindi naman nag-i-Ilocano. So, na yung pagkabigat yun, mamin, apo. So ito nga po, pinag-usapan po natin yung pagmamahal, and of course, yung model natin ng pagmamahal ay yung ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay dahil po sa pag-ibig sa atin. Napakalaga po yun. At ito nga po yung pinaghuhugutan natin ng ganun din na uri ng pagmamahal, kasi dapat doon nakaugnay yung mga binibigay din po natin na pagmamahal. At ito nga, yung mga hamon po sa atin sa pamilya, paano natin gawing konkreto yung pagmamahal na yan. At sa paglilingkod nga po natin, di lang sa bayan, sa simbahan, ang mangibabaw sana talaga ay pagmamahal. At kung minsan nga, sinasabi ko na yung paglilingkod natin sa simbahan, bakit ka nagsisimba, bakit ka nagko-choir, ang maabot sana na yung tanging dahilan ay dahil mahal mo ang Diyos. Kasi kaya tignan mo, yung dahil hindi ganoon, kaya nag-aaway-away yung organisasyon, nagsisimangutang. Kasi hindi pa talaga yung level ng love, di ba? Opo. Hindi pa talaga. Kaya makikita mo, talagang kulang na gano'n. And of course, pinasalamatan po natin yung mga naglilingkod na nagbibigay ng pagmamahal sa tahanan ng Damayang Kristiyano at sa lahat nga po ng mga ganitong mga uri ng institusyon, katulad din sa Pampanga, yung Bahay Pag-ibig, na talagang napakahirap magbigay ng pagmamahal kasi nga po talagang sakripisyo, hinihingi yung panahon, talino, yung yaman mo, pagtitiis. Pero kailangan po na patuloy na manaig yung tinatawag na pagmamahal natin. Ngayong church, anong tawag church kundi ngayong taon ng mga mahihirap. So sana po makapagbigay tayo ng maraming pagkalinga sa mga mahirap talaga. Maraming pagmamahal. Okay po, siguro ito po yung huling bahagi ng yung portion, no? Yung pagbati, yung mga nagpapabati at paalala. babatiin. Okay, bumati ka, sister. Binabati ko po ang aking mga kapamilya dyan sa Tanibong. Hello po. Tanibong. Ayun. Apo, dito sa San Jose. Si Auntie Mercy, Tatay Ele, hello, mga pamangkin ko dyan. At si Nanay Bebe. Okay. Maalala. So, brother. Ako po, Father, binabati ko po yung mga Kapampangan na nandito sa Nueva Ecija na lagi pong nakikinig ng Manalig Ka. Nung naalala niyo po, Father, nung minsan nagpunta tayo sa Lamay. Oh. Ay, oo, si Ima. Opo. Sila po binabati ko at lahat po ng mga taga-parokya ni San Sebastian Martir. Wow. Kung saan po ako naroon ngayon. Yan, binabati ko po yung mga kamag-anak ko sa Tarlac at saka po binabati ko rin po yung mga kamag-anak ko dyan sa Bacaltres. And hello sa mga taga-Bagbagi. Ay, Congratulations sa inyo. Pahabol po yung mga taga-Palengke po pala, nagpapag-greet, nakikinig daw po pala sila. Dito sa Palengke San ng Jose. Pati yung palengke ng Gimba. Opo, Oh. alaw po mga nanay sa palengke. Sa mga nanay sa palengke po, nawa ay yung pong request po ninyo, pag susumikapan po namin na, kasi request nila daw, sana kung pwede, mga Tagalog na mga religious song, na pwede daw yung mga luma. So, Huhukayin pa Oo. po namin. sabi ko, alam mo, may nag-promise na sa akin, mamasyal lang sa Radyo Maria, sa Tarlac. Sabi ay, bibigyan tayo ng Old songs. maraming ganun. Di na mawawalan si Frankie. Yun. So, yun, opo. So, pag sumikapan po namin na mangolekta ng mga Tagalog na mga kanta at yung mga lumang kanta ng pagsamba. So, ako po, sususugan ko lang po yung kay Brother Joji, yung mga taga-bagbagiing. Opo. So, maraming salamat. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. At yung nga pong advokasya natin na hindi po matuloy yung poultry dyan sa inyong sitio ay hindi nga po natuloy. At yun po ay sa tulong ng Panginoon at
sa sama-sama nating pagtutulungan sa bawat isa. Tayo pong lahat ay ginawa natin yung mga particular na dapat nating i-contribute para manalo po na hindi ipatuloy yung poultry, dahil alam naman natin na ito ay magbibigay ng maraming langaw, masamang amoy at sa kalusugan at makakasira po ng ating kapaligiran at kalikasan. So patuloy pa rin po na manalig tayo sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po na sana yung nangyari na yan ay lalong tumibay yung pananampalataya po ninyo sa ating Panginoong Diyos. So hintayin po ninyo ako dyan. May misa po ako sa May 17. Wow, Thanksgiving Mass. Baka ipagpatay ako ng Ascension ng Sunday. manok. Baboy. So, yun po. So, maraming salamat po. At ngayon ay isasara natin to. Pero bubuksan ulit next week. Ito sa pamagitan po ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagmahal na Ama, maraming salamat sa pagkakataon ito na nakapagnilay kami tungkol sa iyong pagmamahal na palagyan ng iyong mga biyaya ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa amin. Ang iyong anak na nag-alay ng kanyang sarili, na nag-alay ng kanyang pagmamahal sa amin, at yung araw-araw na pagdiriwang namin ng banal na misa ay patuloy na pag-alay ng kanyang pagmamahal ng kanyang sarili sa amin. Nawa matuto ka po naming mahalin, masundan ng iyong mga utos. At nawa ang buhay po namin na ito ay maging regalo na makapag-alay ng pagmamahal sa aming bayan, sa aming simbahan, sa aming pamilya, at sa aming kapwa-tao. Panginoon, turuan mo po kaming magmahal palagi. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at rin. bendisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na kapatid. Ayun po. So, huling paalala po, kung gusto po nating malaman kung ano ang sinasabi ng buong Biblia, tandaan lang po natin ang pag-ibig. Ito po muli si Maris, ang simpleng kabataan. At tatandaan po natin lahat na ang unang nagmahal sa atin ay ang Diyos. At pag tayo'y mahal, tayo'y mahalaga. At wag po nating ibaba ang ating presyo o wag tayong magpakamura dahil tayo'y mahal na mahal. Yun lamang po. At si Raniel po ito muli. Lagi nating tatandaan na nilikha tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Ako po si Georgie Bernardo, ang simpleng sakristan. Wow. So, sana po maging mapagmahal. Magmahal kayo ngayong araw ng linggo na ito. Simulan po ninyo sa inyong pamilya. At ito po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Diyos ti agnina, kada kayo am amin apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay.